sabihin sa'yo na ibig sana'y aawitin ko. Ito'y tungkol sa buhay sa mundong ito, ang buhay na ibinigay ng Diyos para sa'yo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa umaga't maghapon ika'y litong-lito sa mga pangyayaring naririnig mo. Minsan ay naitatanong mo sa sarili mo kung saan patungo ang buhay sa mundong ito. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Inuubos mo ang oras sa trabaho mo upang ika'y lalong umasenso. Kailangang madala mo sa mundong ito ang lahat ng pag-ibig at kayamanan mo. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya mayroong kabuluhan ang iyong buhay. Sa Kanya may pag-asa na bibilang na tunay. Sa Kanya may kaligtasan ko, ika'y mananampalataya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Sa Kanya may pag-asa, sa Kanya. Magandang hapon po sa inyong mga kapatid. Ako po ang inyong Sister Emma na narito po ngayong hapon. At kami po ay narito po kayo sa patotoo at katotohanan. At kami po ay nagpapasalamat na ngayon ay dumaan na naman ang isang linggo na tayo po ay nagkikita at tayo po ay narito sa ating tipanan, na tayo po ay magsasama sa isang oras at kalahati upang ating pakinggan ang isa na namang karanasan ng ating kapatid kung saan ay naranasan niya kung paanong ang Panginoon ay gumawa sa kanyang buhay at kung paano siya pinagpala at nagtagumpay. Kaya ang akin pong mga kasama ngayon ay si Sister Weng at si Sister Wilma.
kanina pa po kami, naririto at, kakaroon ng struggle sa aming mga internet. Kung kaya ako po ang ngayon ay narito sa inyong at kasama ngayong oras na ito at, sisikapin po ng dalawa na sila ay makapasok. Nawa ipahintulot ng Panginoon. Pero bago po iyan ay atin po munang tawagin ang ating mga kasama. Tawagin po natin si Sister Wilma. Ah, Sister Wilma, pasok ka ba? Okay, kung wala po si Sister Wilma ay atin pong tawagin ang atin pong sharer, si Sister Denmar Santiago. Yeah, Brother Denmar, puwede ko bang ikaw muna ay, bumati sa ating mga viewers? Hello po, isa po magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Ang inyong pong hamak na lingkod at kaibigan kay Kristo, Brother Denmar Santiago, mula po dito sa aking tahanan sa Marikina. Binabati ko po kayo ng isang magandang tanghali po sa inyong lahat at sa inyo rin po sa mga nanonood po sa atin sa programa. Ayan. Salamat po, Brother Denmar. Kami po ay nagpapasalamat na inyong pinaunlakan ng aming paanyaya sa inyo at ngayon po ay magkasama tayo ngayong hapon. At bago po iyon ay atin muna pong, bago po kayo maglahad ng inyong karanasan, ay atin muna pong tingnan kung sino ang ating mga kasama ngayon at kung sino po ang mga kapatid natin na ngayon ay nakatunhay din. Ayan, batiin muna po natin sila at i-welcome. Kagaya po ni Sister Adelaida Malibiran, magandang tanghali sa iyo, kapatid. Ganon din dyan si Sister Florina Molier. Siya po ay nasa Switzerland. Subalit kasama natin ngayong hapon si Sister Gina Arago from Germany. Ganon din si Sister Maria Loida Maghirang from Quezon. Ganon din si Sister Weng Manalo. Ayan, ang problema po sa kanya ay ang kaniyang camera ay hindi po gumana ng maayos. At ganon din po si Sister Susan Sulit. Good afternoon sa iyo, Sister. Kasama din po natin si Sister Ami Jean. At ganon din po si Sister Jubilin Silva. Good afternoon din po. At ganon din si Sister Rose Lidesma from California. Ganon din si Sister Cherry Mendoza. Magandang hapon po. At ganon din si Sister Noime Kanapati from London. At ganon din po si Sister si Brother Pebwen Dalida. Ayan, kasama natin. Ganon din si Brother Lito Santa Rosa at si Sister Norma Bassett. At yun pong mga iba, alam ko po na ang mga iba nating kapatid ay hindi pa po sila nakapagbukas ng kanilang mga ng kanilang computer or ng kanilang cellphone, kung kaya atin po mamaya na sila babatiin. At tayo po ay magpapatuloy sa ating programa ngayong hapon, kung kaya tayo muna po ay manalangin. Brother Derman. Okay, manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, dakila po kayo sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa hapong ito. Muli ninyo kaming pinipon upang pakinggan ang isang patotoo kung gaano po kayo kabuti at kung paano po ang aming kapatid ay nagtagumpay, kung paano po siya hinarap niya ang laban ng buhay na kayo ang kanyang kasama. Kayo po ang pala sa kanya at inyo pong ipinakita sa kanya ang daan kung paano po magbalik sa inyo at kung paano manindigan sa inyo. Panginoon, ngayong hapon, nawa ay bigyan niyo po kami ng magandang daloy ng internet at nawa po ang aming pag-aaral, ang aming programa ay magkaroon ng pagtatagumpay. Tulungan niyo po si Brother Denmar na kanya pong maihayag ang kanyang karanasan, ang kanyang patotoo ng
matagumpay at tulungan po ninyo na marami sa aming mga kapatid at makakarinig na kami po ay mabi-bless sa aming pong maririnig at ito po ay magiging inspirasyon para sa amin at kami po ay lalong magtitiwala at lalo pong lalakad sa inyong katwiran at kami po ay mananampalataya sa inyo na lumalago sa araw-araw. Marami pong salamat at nawa po ay mula sa pasimula hanggang sa matapos ay ang aming pong programa ay magiging maayos at matagumpay. Ang lahat pong ito ay aming hinihiling, alang-alang na lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Minsan ang buhay, malungkot at saya, di alam sa bawat araw kung anong dala. Minsan nalulungkot at di ko makita, nasa aking pagkakbang ay aalalay ka. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Lahat ng bagay ay hindi magtatagal, ngunit alam kong ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Kaya't sa piling mo ay di mangangamba, pagkat pangangailangan ko'y nababatid mo na. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa'yo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa'yo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Inaakay ako sa tuwing naghihina, kalakasan ko'y nasa iyong kamay. Buhay ko'y hawak mo, puso ko'y nasa iyo. Pag-asa'y di mawawala, bukas ay nasa iyo. Buhay ko'y hawak mo, di man alam kung saan patungo. Pupurihin, aawitin, dakila ang pag-ibig mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. O Jesus, buhay ko'y hawak mo. Mga kapatid, hindi po kayo naliligaw. Naririto po talaga kayo sa patotoo at katotohanan. Marahil nagtataka po kayo, bakit ba nag-iisa si Sister Emma ngayon? Ang akin pong dalawang kasama ay kami po ay naririto kanina, subalit ang dalawa po ay hindi makapasok. Kasi po, simula po nung magkaroon ng bagyo,
ang kanila pong mga internet ay nagkaroon ng problema. Ano po, kaya ngayon po ang aking kasama ay ang atin pong sharer, pero bago ko po siya ipakilala ay bago po siya magpasimula ng kanyang paglalahad ng kanyang karanasan sa Panginoon, ay akin muna po siyang ipapakilala. Ang atin pong sharer ay si Brother Denmar Santiago. Siya po ay taga Hills View, Caloocan, SDA Church. Ano po? Pero siya po ay talagang masigasig na kapatid. Kung ano-ano po, ay kung saan-saan po siya naghahanap ng katotohanan at hindi po siya tumigil at talaga pong siya ay nag-aral, nagsikap upang kanya pong mabatid kung ano talaga ang mensahe ng Panginoon sa kanya. At nito pong December 4, 2023, siya po ay naging Seventh-day Adventist. Ikanya po yang ikukwento sa atin kung bakit po noong December 4, 2023, siya naging Seventh-day Adventist. At siya po ay nag-graduate AB Theology, major in Apologetic at Philippine International Institute of Advanced Studies. At siya rin po yung founder and main host of Ayon sa Nasusulat, Gabay sa Pag-aaral Ministry. Yan po. At siya po ay SDA Lay Evangelist and Apologetic affiliated at Advent Biblical International Ministry. Makikita po natin kung gaano siya kasipag at kung gaano siya kasigasig bilang isang anak ng Diyos. Ano po? Ngayon ay atin pong ibibigay sa kanya ang pagkakataon upang lalo po niyang ipakilala sa atin ang kanyang sarili. Kung sino ba si Brother Denmar Santiago. Binibigay ko po sa inyo ang pagkakataon, brother. Maraming pong salamat po sa brief introduction po sa inyong maliit na lingkod. Mga kapatid, ako po ay isang ordinaryong miyembro ng ating iglesia at pinupuri ko ang ating Panginoon sapagkat nabigyan naman po tayo ng isang pagkakataon na tayo makapagbahagi ng kagandahang loob na kanyang ipinamala sa ating buhay, mga kapatid. Ako po ay isa pong miyembro, hindi lamang po ngayong taon po, ngunit ako din po ay miyembro na noon pa po talaga. No? Ito po ang nangyari. Ako po ay dating Iglesia ni Cristo. Wala yung aking camera, wait lang. Okay, ako po ay dating Iglesia ni Cristo na naghanap po ng katotohanan sa labas po ng aming iglesia. At nasumpungan ko nga po ito sa Seventh-day Adventist. Alam niyo po, malaki po ang ating pasasalamat sa ating iglesia sapagkat kung wala po ang ating iglesia ngayon, marahil ho ay hindi ho ako nag-i-exist o hindi ako umiiral. Sapagkat nung panahon ako po ay hinahabol nung dati kong kinaaniban na Iglesia ni Cristo, ako po ay may banta sa aking buhay at ng aking pamilya. At nung ako ay madatnan at ma-evangelize ng ating mga kapatiran sa Seventh-day Adventist, ay ako po ay malugod ko po silang tinanggap sa aking buhay, pinakinggan ko. Bagaman sila yung tumulong sa akin, ayaw din naman din po nilang pilitin na ako ay maging isang kaanib. Gayunman sa aking pakikipag-aral sa kanila ay ako po ay malugod pong tumanggap ng bautismo noong 2019. Subalit ano po mga kapatid, ang nangyari po ay hindi pa po talaga iyon ang panahon. Sabi nga po ng Biblia mga kapatid, lahat ng bagay ay may panahon. At hindi pa nga po yun talaga ang panahon ng aking pagiging
Kaya naman po 1 taon lamang po tayo na malagi ng taong yun. Ano po ang nangyari? Ako po ay kinuhang layman ng ating pastor. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng aking um, mabuting pastor, pero kilala niya po sino siya. Ito pong pastor na ito ay napakabuti sa akin at bilib po siya sa aking kakayahan mula nung kami nagkasama po sa pangangaral doon po sa aming iglesia dito sa Marikina. At nagkaroon nga po kami ng hindi pagkakaunawaan. At ito nga po sa bagay na ito, hindi naman po natin maitatanggi na tayo'y tao lamang, marami tayong pagkukulang, at minsan nadadala tayo ng emosyon. So, ang inyo pong abang lingkod ay umalis nung panahon yun, tumalikod sa ating tayo. Alam niyo po mga kapatid, hindi po mahirap sa aking banggitin na ako po'y naligaw noon. Sapagkat yung aking kwento ng aking pananampalataya, makikita naman po natin na naging mabuti pa po yung naging pag-alis ko para mas lalo ko siyang makilala ang ating Panginoon. So nung umalis po ako noon, mga kapatid, ako po ay nanumbalik sa pagiging Katoliko kasi Katoliko naman po talaga ako bago ko po ako mag-iglesia. At nung ako po yung maging Katoliko, ako po yung inoperan ng Catholic Faith Defenders. Ang Catholic Faith Defenders po, ito yung mga nagtatangkol ng pananampalatayang Katoliko. Sila yung sumasagot sa mga batikos sa pananampalatayang Katoliko. At dito nga po ay nahikayat ang inyong lingkod noon na gumanti dito sa nalabing Iglesia ng Panginoon ng Seventh-day Adventist. Kasi nagtatampo ko at that time dahil sa nangyari sa aking pastor. So, nagkaroon sila sa akin ng offer na bibigyan ka namin ng posisyon, aaralin mo yung doktrina ng Seventh-day Adventist. At yun nga po ang nangyari, mga kapatid. So, ako po ay nabigyan ng posisyon, isang napakalaking posisyon na halos, mga kapatid, ang aking jurisdiction ay pang-national o pang buong bansa, mga kapatid. Nalilibot ko po yan. At yun nga po, nasa tuktok po ko ng nasa tuktok po ko ng gloria o kumbaga parang lahat ng kapangyarihan ay nasa aking kamay ng panahon na yun. Pero alam niyo mga kapatid, ito po palang pag-aaral na ito na iniatas sa akin ng Iglesia Katolika ng Roman Catholic Church. Ito po pala ang magbubunsod ng pagbabalik ko sa ating iglesia. No? Kasi dito gumana yung paggawa ng Holy Spirit. Kasi sabi nga po ng ating Panginoon sa kanyang pangangaral, isinusugo niya ang kanyang Holy Spirit para ipaalala sa atin lahat ng kanyang itinuro. At yun nga po ipinaalala sa akin ng Holy Spirit kung ano ako. Ako ay anak ng Diyos sa sumampalataya sa Kanya, kabilang ka sa Seventh-day Adventist, hindi ka para diyan. Kaya mga kapatid, kahit anong sikap ko po na sirain, kahit anong pong sikap na anumang sabihin ko sa ating doktrina, ay hindi po talaga ako nagtagumpay. Hindi po talaga. Kasi ito po, naniniwala po ako hanggang ngayon na ito po ay talagang gawain ng Panginoon. At yun nga po mga kapatid, hindi naman po lingid sa kaalaman ng marami na marami tayong mga nakausap na mga Adventist noong mga panahon yan na inactive ako sa ating church at ako'y nagtampung at natalikod niya ako sa ating pananampalataya. Marami ako nakausap. Pero mga kapatid, sa tulong ng Panginoon,
nakapanumbalik po tayo kasi yung aking konsensya, yung Holy Spirit na bumubulong sa akin, mga kapatid, hindi ko siya matiis. Kaya bumalik ako sa ating pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, naniniwala po ako wala pong Adventist na umalis dahil may mali sa ating doktrina. Ako po, yung katulad ko, ay isang halimbawa po ng nagtampo lamang. At alam niyo mga kapatid, ang storya ko ay katulad nung kay Lucifer. Ako ay una, napakasaktal, ginawa kitang maganda, pero natagpuan sa iyo ang kalikuan. Ang pagkakaiba namin mga kapatid, ako'y bumalik, nagbago, at kinilala ko muli ang ating Panginoon. Kasi ako'y napakataas na posisyon. Binigyan ako ng kapangyarihan ng Roman Catholic Church sa napakaraming title na ibinigay nila sa akin. Pero gayon pa man mga kapatid ang nanaig, mas mataas sa akin ang Panginoon. Hindi ko siya matitiis. Kaya ako po ay nagpakumbaba na bumalik sa ating iglesia. At nagugulat nga po sila, bakit itong taong ito, pinagmamalaki niya pang nag-backslide siya? Ako po kasi hindi ko kinakahit. Sapagkat, at totoo lang mga kapatid, nakakaiyak din sabihin. Pero, maraming salamat talaga sa Panginoon kasi, kung wala yung ating Panginoon, kung wala yung tulong niya mga kapatid. Siguro nandun pa rin ako, marami pa rin akong question, namumuhay pa rin ako sa galit sa ginawa sa akin ng pastor. Alam niyo, nakita kami ni pastor sa Pampanga nung ako yung binautismo nila. Yung December 4 at saka kami nagkausap, nagkayakap. Hinabol ko talaga siya. Kapatawaran kami. Sabi ko, pastor, gusto ko na pong tanggapin na ako po yung nagkakala. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi po tayo dapat lumaban sa leaders ng ating Diyos sapagkat sila ay pinahiran ng Panginoon. At that time mga kapatid, hindi po ako nahihiya na ako po yung unang lalapit sa ating church para humingi ng tawad. So, sa bawat church na pinupuntahan ko mga kapatid, alam ko kung ako ay kilalang personalidad. Dahil nung ako po ay INC, naging Seventh-day Adventist, pinagbanta ng aking buhay, kumalat ang aking kwento mga kapatid. Nung umalis ako, gayon din, kumalat din ang kwento. At alam kong marami nagalit sa akin. Kaya every time po na nadadalaw po ko sa churches, humihingi po ko ng pasensya. Bakit po? Kasi alam ko, mga kapatid, na sa gayong ginawa ko, nasaktan ko kayo. Pero salamat sa Panginoon kasi napakabuti niya na naalala niya ako na hindi niya ako tinakwil. Tinanggap niya pa rin ako ng buo kahit ano pa yung sinabi ko, ano pa yung ginawa ko sa ating church, sa ating doktrina, kinalabang ko yung ating leaders dahil dun sa pagtatampo ko sa pastor natin na yun. Tinanggap pa rin ako. Still, mga kapatid, tinanggap pa rin ako ng Panginoon. Yan po siya kabuti. Mga kapatid. Hindi po siya, bagaman ikaw ang humiwalay sa kanya, pilit ka pa rin niyang ibinabalik. Ganun po ang ginawa ng Panginoon sa akin. At alam niyo mga kapatid, nandun ho ako sa posisyon, mga kapatid, na ayoko nang bumalik. Aaminin ko po mga kapatid, noong ako po'y nasa Roman Catholic Church, noong ako po'y bumalik sa aming kinalakihang pananampalataya, wala na akong balak bumalik pa dito sa ating iglesia. Wala na. Pero alam niyo mga kapatid, yung plano kong yun na hindi na ako babalik, binawi ko. Alam niyo bakit mga kapatid? Simple lang.
Hindi ako pwedeng mamuhay doon sa napakataas ako, pero hindi ako masaya. Hindi ako kumpleto, yung buhay ko hindi ko kumpleto. Bakit? Kasi sa loob-loob ko mga kapatid, namimiss ko ang ating church. Lagi ko sinabi yan sa ating sa bawat nag-i-invite sa atin. Namimiss ko yung pagbabatian natin sa church, namimiss ko yung pag-aawitan natin sa church, no? Kaya, kapag nakikikwento ko talaga, naluluha ko talaga ako, mga kapatid. Kasi, namimiss ko talaga yung church at the time. Yung aking kasiyahan na sa ating fellowship, namimiss ko yun. Kaya, nung muli akong bumalik, mga kapatid, sinikap ko talaga, mga kapatid, na bawat isa talaga mabati uli, makamayan, makausap, at mapalapit ulit, humingi ng tawad, lahat ginawa ko. Kasi gusto kong bumawi, hindi lamang sa ating mga kapatid, kundi mismo sa ating Panginoon na tinalikuran ko siya na nagkamali pala, mga kapatid, sa aking pagtalikod. At buong puso ko yung pinagsisihan. Kasi alam nyo, wala na tayong pupuntahan paglabas natin dito sa iglesia. Dito ko naramdaman, mga kapatid, na kunti-kunti, habang inaaral ko po yung ating doktrina, habang may mga tanong sa isipan ko at sinasagot ng ating mga kasama at ng ating mga pastor, ng ating mga kasama, ng aking mentor, si Dr. Rocky, no? Habang sinasagot niya, nalalaman ko, mga kapatid, na hindi pa pala lubos yung aking pagtahinog at yung aking pagkamalalim doon sa ating doktrina. So, na-realize ko, mga kapatid, isang mali po talaga desisyon ang umalis sa ating iglesia without knowing her doctrines. So, mahalaga po sa atin, mga kapatid, na alamin natin, kasi itong mga aral na ito na ating hawak-hawak sa ating iglesia nito ay tunay, mga kapatid. At itong mga doktrinang ito, lalo ko napapatunayan, mga kapatid, na tayo talaga ang bayan ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Alam nyo, ayokong tapusin, bagaman yung panahon ay limitado, mga kapatid, ayoko man tapusin yung aking pag-share sa inyo. Pero nagiging emotional ho ako dito kasi gusto ko lang iparating, mga kapatid, na mahal ko talaga yung aking pagmamahal sa ating iglesia, na ayokong mababahiran ng kahit sino yung ating iglesia. Alam niyo ba, kahit ako, nakukonsensya ako na kinakatalo ko yung mga pastor natin, yung mga mga layman natin na nagtatanggol ng ating pananampalataya. Yung konsensya ko nandun eh. Kasi nandun yung aking pag-ibig sa church. Hindi nawawala. Kaya maraming salamat po sa Panginoon na ako po ay nakabalik at tinulungan niyo po akong magpakumbaba at harapin ang aking sarili. Kasi ito po yung pinakamahirap kalabanin ng ating sarili. Ito po, alam ko na makare-relate po kayo. Mahirap pong kalabanin ang sarili. At sa tulong ng Panginoon, yun po ay napagtagumpayan ko. Salamat po. No? Yun po, sana yung aking maikling pagbabahagi sa inyo ng aking pananampalataya, kung may nais kayong tanong, gusto ko po pong palawakin po yan at gusto ko pong sasagutin kung meron po kayong nais na maging maliwanagan kayo sa aking kwento. At ini-guide ko rin po kayo sa aking YouTube channel dahil nandun po yung naging testimony ko. Pagbalik ko po kasi nung nabautismuhan po ko, nag-testimony po ako sa Hillsview. Doon po talaga ako umiyak. Na nauutal ako magsalita. Kasi emotional talagang pagluhod ko sa divine service, buhos na kaagad yung aking mga luha.
Maraming salamat po mga kapatid at pagpalain po tayo naman ng ating Panginoon. Okay, salamat po Brother Danmar sa inyo pong patotoo sa hapong ito. At kanina po nung kayo ay sinisimulan po ninyo ang inyong kwento noong 2019. Ano po? Na alam niyo po, ang agad ang napasa isip ko ay noon po'y hindi pa kayo hinog. Hindi po kayo lubos na hinog. Kaya sa kaunting hinanakit, tampok, ay kayo po ay tumalikod. Ano po? At dahil po sa inyong pagmamatigas at gusto po ninyo kayo ay maka-even. Sabi niyo nga gusto niyo makaganti. Ano po? Pero hindi po yun ang ipinadama sa inyo ng Panginoon. Kayo po ay sabi nga ninyo kayo ng kinilos kayo ng banal na spirito. Sa halip na dahil kayo ay nag-aaral kung papaano ninyo kakalabanin, pero iba ang inyo pong natuklasan. Lalo kayong natuto, lalo kayong naliwanagan na kung ano at sino ang Panginoon na tinanggap nyo. Ayan. At sabi nga ninyo, mataas kayo. Pero yung kataasan ninyo, ano po ang sabi? Ang mataas ay ibababa at ang mababa ay itataas niya. Kaya ngayon po kayo ay kanyang itinataas. Hindi po yung kayo ay mataas. Kayo po nung mataas kayo ibinaba niya at ngayon po ay kayo ay siya ang nagtataas sa inyo. Noon po ay tao ang nagtaas sa inyo. Kaya napakaganda po ng aral na makukuha sa inyong karanasan. At ang mabuti po, kapatid, ay kayo po ay hinanap nyo ang daan patungo, pabalik sa Kanya. Tinulungan niya kayong makabalik. Dahil hindi pinagmatigas ang inyong puso ng tuluyan. Dahil kung kayo nagmatigas ay sayang po ang inyong sayang po yung inyong katotohanan na tinanggap na. Nasa kaunti lang o sa dahil lang sa tampo o dahil sa hinanakit ay kayo po ay tatalikod. Ano po? At saka, nga, sabi ninyo na wala nang hihigit pa at wala nang, ito talaga yung totoo. Pero maaaring tayo, may mga panahon na tayo ay may pagtatampo sa isang kapatid at ang tinatalikuran natin, ang ating ginagawa ay ang talikudan ay ang Panginoon. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, ayaw niyang tayo mawaglit kung kaya tayo ibinabalik. Kaya ang maganda po sa inyo, kayo po ay nakabalik. At ngayong nakabalik kayo, ay kilalang-kilala na ninyo siya. At ang sabi niyo, hindi niyo na gagawin muli iyon. At ngayon kayo ay naglilingkod sa Kanya. Ano po? Ang akin pong tanong, brother, sayang po at ako'y nag-iisa dito at kung kami tatlo ay marami po siyang patanungan sila. Ang akin pong tanong sa inyo ay, noon po bang kayo bumalik? Ano po ang naramdaman ninyo? Alin po ang mas matatag kayo? Ngayon o yung pagkakilala niyo noon? Kung aking sasagutin po kasi, mas mainam po yung nangyari sa akin ngayon kaysa po noon. Kasi noon po kasi ang hanap ko ay kalinga ng tao. Kasi nung time na yun, ako ay pinagbabantaan sa aking buhay at ako po ay nawala doon sa aking pagka-iglesia ni Cristo. Dahil marami po akong kaibigan doon at meron po akong girlfriend at that time na naiwan. Kaya siguro ako ay nung mabulungan ng masama ay sumunod naman ako dahil ang pundasyon ko noon ay nasa tao. Pero kung ngayon po ako tatanungin,
yung aking hiya sa Panginoon, yung aking takot sa Kanya, at yung aking pag-ibig sa Kanya ngayon ay yan po ang nagpapatibay sa akin, nagpapaalala parati po sa akin na huwag ka nang umalis. Kasi may mga nagtatanong pa po at minsan may mga nagdududa pa po sa akin na gano'n. At hindi naman po natin sila masisisi kasi natalikod din naman po ko noon at hindi naman po natin puwedeng sabihin hindi po, di ba? So, sa akin lamang po, sa ngayon ay sa tingin ko ay subok na yung aking pananampalataya na masasabi ko na ito na talaga yung aking desisyon at pasya at hindi na magbabago. Mhm. So ngayon po ay at meron kayong makita o makasama o may marinig, hindi na po kayo magtatampo at hindi na po kayo maghihinanakit. Tinuruan po kayo ng Panginoon. Kumbaga, hinulma ang inyo pong puso Opo. upang kayo ay sa Kanya magtiwala, sa Kanya sumunod. Hindi po yung tao ang ating titingnan. Ano po? Ayan, salamat po at na atin pong na ano yan. Ano naman po ang inyong maiipayo sa mga kapatid? Lalo na po kapag mga bago pong tumanggap ng katotohanan, na yun po bang, yun nga po, yung bang hindi talagang hindi hinog, hindi talaga sila pa mold. Ano po ang inyong maipapayo naman sa kanila? Alam niyo po, meron po akong paboritong himno sa ating himnaryo. Ang title po ay Trust and Obey. Alam niyo, yung 2 words pong yun, mga kapatid, yun po ay napakahalaga. Hindi lamang po yung kanta, hindi lamang po yung awit. Yung pagsunod po, noon kasi, alam niyo po, ibabahagi ko po sa inyo ng kaunti. Yung aking paglaban sa pastor, ay yun ho ay kawalan ng guidance nung hindi ho ako nagpasakop sa ating Yes. iglesia. Kaya mahalaga ho yung tayo nagpapasakop para meron po tayong gabay, alam po natin kung saan tayo pupunta, yung ating direksyon, no? Katulad po niyan, papasalamat ako na mayroon akong mga kasamang mga pastors, no, na sumusuporta sa akin at sa aking yung aking tatay-tatay, mentor na si Dr. Rafi Tulog. Sa tingin ko naman nanonood siya. No, yan kasi yan yung taong ginamit na instrumento ng Panginoon. Isa sa mga taong ginamit ng Panginoon para ako ay makapanumbalik sa ating iglesia. No, so, ang payo lang natin, sumunod tayo, pasakop tayo, wag tayo yung wag nating isipin na tayo ay nasasakal. Isipin lang natin na tayo ay ginagabayan dahil sa ngayon ay hindi pa natin kayang tumayo sa ating mga paa. So we have to trust. No, we have to trust the process. So hindi mo alam kung ano ginagawa ng Panginoon sa buhay mo ngayon, pero just you look at the future. Ano ba yung magiging bunga ng iyong pagsunod ko ba ay ikaw ba'y mapapahamak dahil sumunod ka? Diba, wala naman pong napapahamak na sumunod. So, after all, yun po ang nais ko pong ipayo sa mga bagong kaanib natin na baka nakakita ng pangit sa ating iglesia. Alam niyo po, just look at to Jesus na lang. Yeah. Kasi when we look at Jesus, the very best example ng ating Panginoon na kahit may isang Judas siyang kasama, he never give up. He never leave the work of God. Nagpatuloy po siya at ginawa niya ang mission niya sa Panginoon. So sana gayon din po tayo na kahit hindi lamang po isa, napakarami pa pong Judas panigurado tayong makakatagpo pero wag po tayong naalis. Kasi once umalis po tayo mga kapatid,
Ayoko man sabihin ito mga kapatid, pero pag umalis po tayo, iyon po ang magiging pinakamalaking pagsisisi at pagkakamaling gagawin po natin sa ating buhay. Yeah. Tama po, Brother Denmar, ang ganda po ng inyong sinabi. Para po tayong kung gusto nating huwag malunod, huwag tayong umalis sa bangka. Ano po, Brother Denmar? Kapit lang na maigi dahil doon ang kaligtasan mo sa loob ng bangka. Okay? Salamat po sa napakaganda niyong payo at paliwanag. Ito rin ay meron maaring naging aral din sa atin, sa ating mga leader, na wag nating iwanan ang ating mga bagong kaanib, no po? Na yung kapag sila'y nabautismohan ay patuloy po natin silang gabayan. Kasi kagaya nga po ng sabi ninyo, 1 taon pa lang kayo. So hindi pa po talaga hinog na hinog. Ano po. Kaya kailangan pa ng gabay. At kung ginagabayan naman, tama yung pong sabi ninyo na kinakailangan tayo ay sumunod at tayo ay magtiwala. Ayan, ano po. At kung meron tayo pong nakita na hindi po ninyo, parang hindi katanggap-tanggap sa inyo, humana pa po kayo ng another leader na inyo pong masasabi na pwede po ninyong hinga ng advice na bakit ganito, ako'y may napapansin na ganito, ako'y payuhan ninyo, ako'y bigyan nyo ng kaliwanagan, hindi yung aalis. Ano po, Brother Denmar? Kinakailangan ay kayo'y mag-seek ng tulong na makakapagbigay liwanag ng higit sa inyo. Hindi yung aalis at magtatampo. Ako'y natutuwa sa inyo, Brother Denmar, dahil naging honest kayo at saka you are brave. Matapang kayong sabihin ninyo yung katotohanan. At inaamin ninyo ang inyong pagkakamali. At kayo po ay nakita po ninyo yung consequence kung anong nangyari nung kayo ay tumalikod. At kayo naman po ay na-realize ninyo at kayo ay hinanap ninyo ang pabalik sa Kanya. Kaya kayo po ay ako po ay saludo sa inyo at ako po ay natutuwa dahil ang Panginoon ay gumawa sa inyo. Hindi kayo nawaglit. Sana po magpatuloy at kayo po ay maging inspirasyon sa iba. Tayo muna po ay pupunta dito sa ating mga reflection ng ating mga kapatid. Marami na po dito ang mayroong reflection sa inyong ibinahagi o sa inyong karanasan na ibinahagi sa amin ngayong hapon. Narito po ang ating mga kapatid. Simulan po natin. Ayan. Narito din po, batiin muna natin si Brother Roderick Balmaceda. Sabi niya po, good afternoon. Siya po. At ganun din po si Brother Pebwendalida. Sabi po niya, naiiyak ako sa kwento na yan. Sabi niya. Kilala niyo po ba siya, Brother? Okay. Yun po ang kanyang reflection. Ang sabi pa nitong bumabati sa atin si Brother Winfred Hilaw. Ayan, hindi ko mabasa to. Amen, Brother Denmar Santiago. God bless you more. At narito din po, pwede po bang pabasa, Brother Denmar? Ang sabi ni Brother Peb Wendalida. Okay po. Basahin ko lang po grabe, nakakapanindig balahibo ang kwento mo, Bro Denmar Santiago. Kaya patuloy talaga, bro, sa paglilingkod. God bless sa'yo sa katotohanan na tinatahak natin. So si Brother Pep po ay kasama po namin yan sa Advent Biblical International Ministry. Okay. Okay, so narito din naman po si Brother Lito Manalo. Ang sabi po niya, magandang araw, Brother Denmar Santiago. Thank you sa pagpapa-unlock sa ating invitation. Salamat po, Brother. At ganun din po, ayan, sabi po ni
Sister Florina Molier, salamat po, Brother Denmar. Ayan, ang sabi din po ni Sister Sally Odono, Amen, salamat sa Panginoon at nakabalik po kayo. Yan, tama po yan. Ito, pabasa rin po, Brother Denmar. Wait lang, basahin. Okay, basahin ko po. Salamat po sa magandang aral ng buhay, Brother Denmar. Itinama po kayo ng ating Panginoon. Amen po. Yes, Totoo po yun. yan. Ito po muli ang sabi ni Brother Lito, continue to inspire others, Brother Denmar Santiago, lalo ngayon na nakabalik ka, na use your talents and potentials humbly in serving the Lord. Amen. Okay, at ang sabi rin po ni Sister Weng, salamat Brother Denmar sa iyong kwento. God bless you more. Yan. Sabi rin po ni Brother Lito Manalo, Brother Denmar, si Brother Denmar ay isa sa mga mahusay na debater. Ayan. Okay? Sabi pa po ni Brother Pebwen, opo sir, isa din po siya sa gusto kong debater. Magaling po talaga kayo, brother. At ito po ang sabi ni Rocky Tulog, binata po yan, naghahanap. Yan ang pinakamagandang message. Binata pa. Yan po mga sa ating mga viewers. Kung kayo po ay nanonood, ay ito pong si Brother Denmar ay binata pa. Ayan. So, at natutuwa po kami. Salamat po sa ating mga viewers na sila po ay nagkaroon ng reflection sa ating kay Brother Denmar sa kaniyang patotoo. At yan po ang ating magandang nakuha sa kaniyang kwento o sa kaniyang patotoo ay siya nga po ay nakabalik. Salamat kapatid. At nawa sa iyong ngayon na ikaw ay nakabalik, gagamitin ang panahon para sa Panginoon. Dahil sabi nga po doon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, ibibigay sa inyo po ang karunungan. Kung saan kayo gagamitin ng Panginoon, ibibigay niya sa inyo ang inyong kailangan, ang katalinuhan, ang karunungan, pero gamitin po natin yon sa nais ng Panginoon na inyong paggamitan. Ano po? At dahil pag tayo po ay nagmataas, tayo po ay ibababa niya. Kaya bayaan po natin na ang magtaas sa atin ay ang Panginoon. Hindi po ang ating sarili. At ganun din, nawa pagka tayo nakatagpo ng mga tao na uhaw sa katotohanan, ay wag po nating bitawan. Atin pong gabayan. Ano po? Ating gabayan hanggang sa siya po ay makatayo sa sarili niyang paa sa pananampalataya. Ayun po, ang bawat isa ay nangangailangan ng kapwa, ng bawat isa para po magpalakasan. Yun po, di po ba? Ayan. So, meron pa ba tayo? Ayan. Sabi po nitong si Brother Lito, sabi niya, pag naligaw ka sa amin, Brother Denmar, may ipapakilala kami sa iyo kung single ka pa. Nako, ay wag mong pakatagalan ang imbita kay Brother Denmar. At at para agad ay makilala. Ganon. Ang sabi pa nitong si Brother Pebwen, July 20 po, sir, sa San Palomena po yan si Brother Denmar Santiago. Siya po ang speaker namin. Pwede nyo po invite siya, sir. Okay. So, napakadami ditong invitation sa inyo or nais po na kayong makadaupang palad. Kaya, Brother Denmar, marami pong salamat sa inyo. Bibigay ko po sa inyo
kung meron pa po kayong gustong sabihin at kayo po ay mayroong parting words, ay ibinibigay ko pa po sa inyo ang pagkakataon. Opo, unang-una po maraming salamat po sa ating Panginoon. Higit po sa salitang salamat ang ating pinabalik sa Kanya at lahat ng papurit luwalhati ay nararapat tangi lamang po sa Kanya, mga kapatid. Sapagkat ito po, nakapagbahagi tayo at naging maayos yung ating internet connection, pinagbigyan ng Panginoon. Maraming salamat. No? At sa inyo din po, at sa inyo pong, in behalf po sa inyo pong mga kasama sa programang ito, maraming pong salamat na bagaman ngayon lang po tayo unang nagkakita ay kayo po ay masaya niyo po akong welcome sa inyong programa. Maraming pong salamat sa pag-iimbita at sa ating mga kapatirang nanood at makapanonood pa po ng ating naging pag-share po ng ating testimony ngayong hapon. At bilang panguli po ay akin po kayong inaanyayahan na suportahan po ang aking ministry, yung ayon po sa nasusulat, Gabay sa Pag-aaral. Pwede niyo pong i-search po yan sa Facebook at sa YouTube. Yung aking pangalan lamang po na Brother Denmar Santiago. Labas po yun sa inyong mga YouTube channel, no? At bago po kumakalimot at baka magtampo, yung aking mentor, Dr. Rocky Tulog, at sa lahat ng member ng Advent Biblical International Ministry, at yung lahat ng ating napuntahang iglesia at mga pupuntahan pang iglesia, mga schedule natin hanggang August po yan, mga kapatid. Ay walang mumpay, mga kapatid. Every Sabat po nagbabiyahe tayo just to give testimony and message of the Lord, mga kapatid. And ngayong birthday ko sa June 15 ay nasa kaunlaran na botas po tayo, mga kapatid, no? So ayan po ang aking 26th birthday, no, yung third Sabbath ngayong June po, no? Wow. So yun lamang po, parting words po, at iniiwanan ko po kayo sa mapagpalang kamay at maibiging presensya ng ating Panginoon. Pagpalain naman kayo ng ating Panginoon. Kayo po, Brother Denmar, ang mananalangin sa katapusan. Pero bago po yan, ay akin pong pinasasalamatan ng ating mga viewers at ang kayo po, lalong-lalo na Brother Denmar Santiago, dahil napakalaking karangalan po sa amin at pasasalamat na kami ay inyong pinaunlakan sa aming imbitasyon sa inyo. Nung pong sabihin sa akin ni Sister Weng na kayo po ay, ako po ang mag-host at kayo po ang aming sharer, ay ako po ay kinakabahan kasi hindi ko po kayo pa kilala. At ang sabi ko, kinakailangan ay siya ang mag-host dahil siya ang nakakakilala sa inyo. Pero hiningi ko yung tulong ako yung humingi ng tulong sa banal na spirito na sana magawa ko to. At akin naman pong naramdaman na tayo ay naging maganda ang ating dalawa na ating teamwork. Ano po? At saka kailangan po talaga magpatuloy ang ating programa. Kaya salamat sa Diyos at tayo po ay binigyan ng pagkakataong dalawa na ako po ang inyong maging kasama at amin pong talagang na-appreciate at kami po ay blessed sa inyong ibinahagi sa amin ngayong hapon. Nawa po ay kayo rin po, naway patuloy din po kayo at alam ko na ang Panginoon ay mayroong purpose para sa inyo. Kung ano ang inyong magiging role or ano ang inyong magiging tungkulin sa ating kapwa. Kaya nawa gabayan po kayo ng Panginoon. At doon po naman sa ating mga viewers, tayo po ay natapos ang ating programa ngayong araw ng Huwebes. At muli po, isang linggo na naman ang ating haharapin. At sa susunod na Huwebes, kayo po muli ay aking inaanyayahan. Magkita-kita po muli tayo
sa tamang oras, 1:00 hanggang 2:30. At ako po ay nananawagan sa ating mga kapatid, sa ating mga viewers, kung kayo po ay mayroong karanasan na nais po ninyong ibahagi sa ating programa, karanasan ninyo sa Panginoon. Gaya po ni Brother Danmar ngayon na kanya pong ipinahayag ang kabutihan ng Panginoon, ay ganoon din po kayo. Inyo po lang kaming i-message, si Sister Weng, Sister Wilma, ganon din ang inyong lingkod, maging sa messenger o kami inyong tawagan, at amin po kayong ibibigay kayo po ay aming schedule at bibigyan po namin kayo ng pagkakataon dahil ang inyo pong patotoo ay magiging pagpapala sa ating kapwa. At kami rin po ay magiging inspired sa inyong karanasan. At kaya mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili. Inyo pong ipahayag. Tingnan niyo po ang ating mga viewers, ang ating mga kasamahan. Brother Danmar, siguro kayo rin po, gusto po natin na nakakarinig tayo ng patotoo sa Panginoon, di po ba? Ang sarap makinig ng mga patotoo. Ako talaga ay attentive baka sinabing may patotoo. Kaya alam ko na ang mga kapatid natin ay mayroong mga karanasan patotoo. Kayo po inaanyayahan namin na kayo po ay maglahad niyan sa aming programa. Kaya kita-kita po muli tayo sa araw ng Huwebes sa susunod na linggo. Kaya kayo po ay mag-ingat, bawal po ang magkasakit, at tayo po ay mabuhay na masaya dahil tayo ay ating kasama ay ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon ay Diyos na buhay. Hindi po lingid sa Kanya kung ano ang ating kalagayan. Kaya hawak po tayo sa Kanya at lumakad po tayo sa Kanyang katwiran. Kaya maririnig po natin ang panalangin. Bibigay po ito sa atin ni Brother Danmar Santiago. Tayo po ay manalangin at lumapit sa ating Panginoon. Panginoon Diyos po na makapangyarihan sa lahat, na may dalang ng langit at lupa, may-ari ng aming mga buhay. Panginoon, higit po sa salitang salamat ang aming binabalik sa iyo. Ang lahat ng papuri at luwalhati at parangal ay binabalik namin sa iyong dakilang harapan, Panginoon. Mula po dyan sa iyong luklukan, Panginoon, kami po ay mapagkumbabang humihingi sa iyo ng kapatawaran. Sa amin naging karumihan, pagkakasala at pagkukulang sa iyo, Panginoon. Sa gayon, Panginoon, ay hinihiling po namin na kami po ay inyong takpan, linisin ng inyong mahalagang dugo, Panginoon. At ipahiram po sa amin ang inyong mga kamay upang sa gayon amin mahawakan, Panginoon, at kayo po ang siyang magtulak po sa amin, ang siyang gumabay po sa amin patungo sa iyong kalooban, Panginoon. Marami pong salamat sa biyayang buhay at lakas na iyong pinagkakalob sa amin sa araw-araw, Panginoon. Lalo na ngayong araw na ito na ang iyong pong abang lingkod, Panginoon, ay nagpatotoo, Panginoon. Nawa ang patotoong ito, Panginoon, ay makapagpalakas at makapagdagdag ng katibayan sa pananampalataya ng aking mga kapatiran, Panginoon, upang sila magpapatuloy sa iglesyang ito na iyong tinawag, Panginoon, na sa mga huling araw ay siyang gagamitin mong instrumento sa ikaliligtas ng napakaraming kaluluwa, Panginoon. At sa iyong muling pagparito, ito po ang inyong aabutan at inyong pong iaakyat po sa inyong banal na tahanan, Panginoon. At Panginoon, pagpalain nawa po ang mga nag-organize, Panginoon, ang nag-host, Panginoon, ng programang ito, at ngayon din po ang kabuuan ng programang ito, Panginoon. Ay po i-bless, Panginoon. Ngayon din po ang kanilang mga pamilya at ngayon din po yung mga nanonood, Panginoon, manonood po sa programang ito, Panginoon, ay yung pagpalain at pabahain ng kanilang biyaya sa kanilang mga buhay, Panginoon. Upang sa gayon, Panginoon, ay maramdaman at maipamana sa kanila ang iyong pag-ibig at kaawaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. At Panginoon, higit po sa lahat, Panginoon, ay hinihinig po namin ang sa mapagkumbabang puso. Nakilalanin ka namin, na kailangan ka namin sa aming mga buhay, na kung wala ka, Panginoon, ay hindi po namin magagawa ang lahat ng mga bagay.
Maraming pong salamat, Panginoon, at alam po namin dinidibig niyo ang aming mga panalangin, Panginoon, na mayroon man kaming mga panalangin hindi nabanggit po dito, Panginoon, ang mga pansariling kahilingan, Panginoon, ay inyo rin pong ipagkaloob kung ito po inyong nilolob or ayon po sa inyong kalooban ang aming hinihiling. Sa gayong, Panginoon, ay magamit namin ang pagpapalang iyon sa patuloy na paglilingkod sa iyo at sa iyong iglesia, Panginoon. Sumasampalataya kami, Panginoon, na nadinig mo ang aming tibig at panalangin at pagmamakaawa sa iyo, Panginoon, sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Thank you po, Brother Danmar, sa inyong panguna sa ating panalangin. Salamat din po sa inyong pagbabahagi sa amin ng inyong karanasan. At nawa po, hindi lang ito ngayon at mauulit pa. Marami pa po kaming mga programa kagaya ng Morning Devotional at kayo rin po ay aming iimbitahin doon para maging speaker. Kaya sa pansamantala po, ngayon tayo ay maghihiwalay. Ganon din ang ating mga viewers. Pero binabati ko muna po yung aking kaibigan at kasama sa church dito na narito po ngayon si Sister Benedicta Nasralia. Good evening sa iyo, kapatid, at ikaw ay nakatunghay sa amin. At ganun din yung pong ibang mga kapatid na hindi man po namin kayo nabati, na kayo po ay mayroong hindi po ninyo nailagay o hindi po kayo nakapag-comment. Pero kayo po ay nakatunhay, kayo po ay aming binabate. At sa pansamantala po ngayon na tayo muna ay maghihiwalay, pero sa susunod pong Webes, magkita-kita pong muli tayo dito po sa ating Patotoo at Katotohanan. Nakasama po dito si Sister Rowena Manalo at ganun din po si Sister Wilma Sulit. Sa susunod pong Webes, magkakasama pong muli kaming tatlo na inyong matutunghayan. Kaya mabuhay po tayo ng masaya, maligaya na naglilingkod sa Panginoon. Bye-bye po at tayo po ay mag-ingat. Kahit pilitin kong iwanan ang aking nakaraan, ngunit bumabalik pa rin sa isip ko't damdamin ang aking gagawin, ay tawagin ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Kailan kaya ko siya makikita ng aking mga mata? Ngayon na ba o bukas ang pagwawakas, kung ako'y di pa handa at nag-iisa, ang aking gagawin ay tawagin ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palagi naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa,
sa Kanya